Ngayong araw, movie producer gumawa raw ng eksena, pekeng gold bar at mga giant pearl ginamit daw sa pambubudol. Sabi ko, manluloko talaga, no? Sabi ko, nabubwisit na ako talaga sa ginagawa mo sa akin, sa totoo lang. Doktor na diagnose sa pagiging scammer, 2.5 milyong pisong investment, wa-epek at hindi na ibinalik. Pag nag-invest daw ako doon, $37 million daw yung kitain ko. Namuhunan sa sagingan, nauwi ang pera sa kangkungan. Yung anak ko po ay actually siya po ay nag-ongoing ng therapy. So yun din po ang isang rason ko na kaya nagtagay ako ng kay Chief Cook kasi para sa monthly sana namin. Mga red flag na dapat mong bantayan sa Budol Alert. Marahil nagtataka kayo kung bakit ilan sa mga biktimang natatampok namin dito ayaw magpakilala. Yan ay dahil nahihiya sila. Pero ngayong araw, isang nag-trending na beauty queen, business graduate pa man din, ang lumantad para ikwento kung paano siya umano nabudol. So, Mon, sino ba tong beauty queen na ito at nag-trending pa? Kung maaalala natin, Lucy, siya si Joyce Cubales. Siya yung sumali sa Miss Universe Quezon City. O ba't siya nag-trending? Eh, paano ba naman? 69-year-old na siya nung sumali. So, pwede pala sumali mga katulad ko, joke. Hindi, kasi niluwagan na rin naman, di ba, yung mga restrictions dito sa, or qualifications sa mga ganitong klaseng beauty pageant. Okay, so paano naman siya nabudol? Business graduate siya at na-beauty queen pa or, di ba, sumali sa beauty contest. Alam mo, lumalabas, hindi rin kasi small time itong nambudol di umano kay Joyce, no? Paano ba naman? Ang style nito, nagpapakita siya ng mga kumikinang na mga alahas, perlas, at ito yung isa. Ano yan? Gold bar. Gold bar ba talaga to? Well, of course, peke yan, no? Oo, ito yung ginamit. Pero, mukha talagang gold bar, no? Yung bigat, no? Ito yung ginamit di umano na pambudol kay Joyce. Una kong nakilala si Joyce Cubales sa isang local pageant kung saan siya'y tinanghal na kauna-unahang senior citizen na beauty queen. Pero hindi muna ito ang una naming napag-usapan. Naikwento muna niya sa akin ang mga pagpupunyagi para matamasa ang magandang buhay niya ngayon. Teacher ako. St. Paul's College, Manila. Then, nag-masters ako sa Ateneo Graduate School for Business. And then, nag-work ako as a flight stewardess sa Philippine Airlines and Saudi Arabian Airlines. Dollar sweldo ko, no? So, nakaipon ako. And then, nag-work din ako as a model. Kami yung longest running lunch and fashion shows noong 1978, 79, ganyan. And I was selling my paintings kasi nagpipaint din ako. I write music, I do sculpture. So, apart from magpapapaint sa akin ng mag-portraits yung mga pilots, yung mga friends ko na stewards, stewardesses, may mga passengers din ako na bumibili ng paintings ko. So, inipon ko yon. For example, yung isang painting ko, nabenta ko yun sa prince ng Saudi Arabia eh. Kaya, syempre, malaki yung diba? Kasi Saudi Arabia eh. 500,000. Maigit kalahati na nga ng buhay niya, ginugol sa pagtatrabaho at pagtulong sa pamilya. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas, sariling pangarap naman ang tinupad niya. At hindi ito naging hadlang kahit 69 years old na siya. Lahat po tayo ay mangangarap. Matutupad po ang pangarap at hindi po dapat isipin ang edad kasi po hindi po yan hadlang sa inyong mga dapat natuparin sa buhay. Salamat po. Master's degree holder, fashion designer, business owner, beauty queen,
Parang linya nga sa isang kanta maiahalin tulad ang mga nagawa ni Joyce. Nasa iyo na ang lahat. May iba pa ba? Nag-produce ako ng movie, New Generation Heroes. Meron kang co-teacher na nagsumbong sa akin na inuuna mo daw ang iyong negosyo sa trabaho. Sa paggawa o pag-produce ng pelikula, naka-rubbing elbows niya ang ilang taong nasa show business. Isa sa kanila ang movie producer na si Pablita o mas kilala sa pangalang Baby Go. Nakilala ko yata siya noong 2017 pa. Paano mo naman siya nakilala? Umattend ako ng party sa showbiz. Tapos, nandun din siya kasi producer din siya eh. Producer din ako at the time and I wanted to produce a movie. Ay, sabi niya parang, kung nakilala mo na ako before, hindi yung director na yan na kinuha mo. Ang dami kong high caliber directors dito na magpuproduce sa'yo ng mga film. Tapos sabi niya, meron daw siyang gagawin na film. Isasama niya nga daw ako. Sabi ko, ay di okay. Co-produce? Ay, hindi. Artista lang. Artista. Bukod sa pelikula, madalas doon nilang mapag-usapan ang tungkol sa pagbili at pangungulekta ni Joyce ng mga alahas. Sabi niya sa akin, jewelry designer ka pala. Marami akong pearls na galing ng Palawan. Isasell ko na lang sa'yo ng cheaper. Tapos, meron daw siyang jeweler na gumagawa din kung gusto ko ng real gold. Kasi marami din daw silang gold. Marami din daw siyang giant pearls. Sabi ko, talaga, patingin. Sabi ko gano'n. So, nakita ko. Sabi niya, tunay na person, mahal yan. Sabi niya, pero bibigyan lang kita ng special price pag bumili ka ng kahit isa. Tsaka, Magkano po niya siningil? Millions na kagad yun. Kasi sabi ko, wow, ang ganda nito sa museum ko. Madali naman daw lumambot ang puso ni Joyce sa bagong kakilala dahil sa mga charity work na ginagawa ni Pablita. Tapos meron siyang foundation din, may foundation din ako. Yung Good Heart Foundation, which is foundation niya. Wala raw kasing mga naging malalapit talagang kaibigan si Joyce nang umuwi siya galing sa ibang bansa. Kaya isa raw si Pablita sa mga pinagkatiwalaan niya. Sabi niya sa akin, eto yung mga alahas na na gusto mo, ilalagay natin sa isang vault. So tigisa daw kami ng vault. Doon na lang muna itatago until such time na umuwi ako. Tapos pag uwi ko, at saka niya ibibigay sa akin, sabi niya. Pagkatapos daw maging suki sa mga alahas, inalok naman daw siya ni Pablita na maging business partner sila. Tapos inofera niya rin ako ng lupa sa Palawan, which is gagawin daw namin resort. Hati daw kami. Sabi ko, that's nice. Pero hindi ko nakita hanggang ngayon yung title dun sa Palawan. Hindi po niyo na-check yung title at all? Hindi. Wala nga akong time. Hindi ko chinek. Tsaka wala akong kilala dun sa Palawan. The problem is, malaki nga ang tiwala ko sa kanya. Sabi niya, binayaran ko ng geodetic engineer, basta yung mga, amilyar, yung mga lahat ba, binayaran ko na, asan na yung title ko? Sabi ko, dahil gusto ko nang makita, pupuntahan ko nga. Sabi niya, one day, pupunta tayong dalawa doon, pupunta tayo sa Palawan. Budol alert! Nakita niyo na ba ang mga red flag? Lahat ng kasunduan, dapat may kasulatan. Kumuha ng abogado na gagawa ng kontrata sa lahat ng transaksyong papasukan, lalong-lalo na kung may perang pinag-uusapan. Better safe than sorry, di ba? Paano po kayo nag-uusap? Face to face? Pumupunta ako kasi doon sa office niya. Ma'am, malaki na yung nakuha niya sa inyo. Ay, sobrang laki na. Oo. Yun nga, winawarning nga na ako. Galit na yung mga family ko. Sa akin sabi, ano ba ate? Niluloko ka talaga ng babae yan eh. Scammer yan eh. Ganyan. Sabi ko, huwag kayo magbibintang. Sabi ko, pinagtatanggol ko pa nga siya. Para mapanatag daw ang loob ni Joyce na hindi siya tatakbuhan sa mga nakuwang pera,
nagbigay daw si Pablita ng mga perang papel. Ipinakita niya ang ilan sa mga ito sa akin. Tapos binigyan niya ako ng mga coins. So later after that, binigay niya sa akin itong mga papers na to, ng mga tis million. Yung wala namang value. Pero initially, yung mga unang binigay po niya sa inyo, napacheck niyo po ba yun? Tinatanggap ko lang na later ko na-change kasi busy nga ako. Ipinasuri na rin nila ang gold bar na ipinambayad din doon ni Pablita sa mga atraso niya. Peke, no? Pero may value to. Wala na to eh. Peke, no? Hindi, may halo siyang bakal, oh. Parang ano ba yan? Sabi ko, manluloko ka talaga, no? Sabi ko, nabubwisit na ako talaga sa ginagawa mo sa akin, sa totoo lang. Tapos, after that, sabi niya, sige, kung mga walang value yan, ito na lang, meron akong ano dito, lupa. 27 million yan, sabi niya, sa Bulacan. Nabudol, not once, but twice. Mag-invest ako dun sa kanyang project kasi at that time magko-COVID ginamit yung ano sa COVID, yung spray niya, nasal spray niya. Tapos pag nag-invest daw ako doon, $37 million daw yung kitain ko. Ang akin lang, ikaklaro ko lang na siya ay nagsisinungaling. Susunod na sa Budol Alert! Gaano katagal, in effect, na nabubudol umano itong si Joyce? Base sa kwento ni Joyce Lucci, lumalabas na umabot daw ng 6 na taon na nabudol di umano siya. O wala siyang kamalay-malay na siya'y nabudol na pala. Wala bang nag-call out man lang sa kanya na, "Uy Joyce, medyo rumenda ka muna dyan at baka nga nabubudol ka na"? Meron. At halos lahat ng membro ng kanyang pamilya talagang nagsabi sa kanya. Pero ito kasing si Joyce Lucci, umaasa siya sa second chance na baka magbayad na, mabalik yung perang inilabas niya para nga mabawi yung di umano'y nabudol sa kanya. Pagkatapos sumali sa isang beauty pageant at tanghaling kauna-unahang senior citizen beauty queen, ngayon lang ulit humarap sa media si Joyce Cubales. Sanay na raw siya sa harap ng kamera dahil minsan na rin niyang isinawsaw ang paa sa pag-aartista. Pero ang kwento pala ng buhay niya may halong horror at drama. Ang movie producer at businesswoman na si Pablita Go o kilala sa showbiz circle na si Baby Go umano ang kontrabida. Ma'am, bakit ka naniwala at bakit ka naman po pumayag na bumili dito sa in-offer po niya sa iyo ng mga investment na giant pearl? Yung mga giant pearls na yon, pinakita niya sa akin kung magkano daw ang worth ng isa na it's very rare na nakukuha lang doon sa Palawan. Sabi niya, don't be afraid kasi yung akin, may mga may papers to, kaya hindi siya illegal. Sabi ko, oh, that's nice. Nakuha niyo po yung giant pearl? Oo, kinuha ko yun, nasa akin. Ito yung tunay na pearl, oh. Oo. Lahat ba ito yan? Laway lang daw ang puhunan at matatamis na salita. Ganyan umano, napaikot ni Pablita ang ulo ni Joyce. Sabi ko, manluloko ka talaga, no? Sabi ko, nabubwisit na ako talaga sa ginagawa mo sa akin, sa totoo lang. After that, sabi niya, sige, kung mga walang value yan, ito na lang, meron akong ano dito, lupa. 27 million yan sa Bulacan. Kasi, magkakaroon na doon ng airport. So, ang value niyan, 27 million. 27 million. Nung pina-check ko, mas malaki pa daw magagastos ko na magbayad, ita-transfer sa name ko, kaysa sa value. Ang value niya, 50,000 lang. Tapos ang nakalagay sa deed of sale ko, 27 million daw. Sabi ko, panuloko na naman yan, you know. Dahil daw sa pagpapabudol ni Joyce, pumagit na ng pamilya niya. Sabi nila, awat na. Sabi ng asawa ko, ano ka ba? At saka ang family ko, ang laki-laki niyan, dapat nakapagpagawa ka na kami ng restaurant, ang dami naming plans, ganyan, ganito. Hindi nga nangyari because napunta sa kanya yung pera ko. Tsaka syempre, galit na yung buong family ko dahil dapat meron din kaming family business at that time. Kasi nadadamay not just our family but our livelihood na rin.
our hard-earned money, nadadamay na rin talaga. And all of our family and siblings are also affected. Ma'am, gaano na ba kalaki talaga ang nabudol sa'yo? Nag-amount na ng more than 25 million. Pero I was thinking kasi na ibabalik niya talaga sa akin kasi yun ang promise niya eh. And we thought that she already stopped nung 2022. But we didn't realize that some other people came around. Ang punot dulo raw kung bakit humantong sa ganitong ending, blockbuster hit kasi ang pagkakaroon ng malambot na puso ni Joyce sa ibang tao. Kasi masyado nga akong charity na pag sinabi sa akin na tulungan natin si ganito, tumutulong ako. Ayun, na-extend pa ang pambubudol hanggang season 2. Kasi gusto ko talaga magtayo ng hospital one day. Sabi ko para makatulong. Magagawa daw sila ng building nga. Marami kaming matutulungan. And for me, ito parang holistic kasi pag naturopathy doctor ka, di ba? So, preventive ang mga medicine. Pumasok na sa bagong season ng pambubudol daw kay Joyce ang naturopathic doctor kuno na si Jose Aranton. Sinabi lang sa akin ni Pablita, si baby na ito nga yung inventor nung Oricor na nakatulong sa maraming tao nung COVID. Malaki daw ang tulong talaga nung na-invent niya na yon sa humanity. So sabi ko, aba, maganda yun na na tutulungan ko to kapag yung marami tayong masasave na tao. Ibang plot twist naman daw ang kwento ni Aranton. Inventor siya nung kasi at that time, magko-COVID ginamit yung sa COVID, yung spray niya, nasal spray niya. Tapos, pag nag-invest daw ako doon, I will be earning mga 37 billion pesos. 2 weeks lang naman, susoli na yung pera mo. So ako naman, sabi ko, sige, 2 weeks lang naman, okay lang sa akin yun, you know. Ang sabi niya, kasi sa pera na yan, papagawa tayo ng building, naturopathy building. Marami tayong matutulungan, mag-cure tayo ng mga disease. Hindi ka nag-background check nung pinakilala sa'yo si... Hindi. Hindi mo chinek kung doktor ba talaga? Hindi. Kasi nga, nagtiwala ako doon sa nagpakilala sa kanya. Nasabi sa akin na ito si ganyan, ganito. Parang deja vu ang sumunod na nangyari. Lumipad ang 2.5 milyong piso sa palad ni Joyce. Binigyan ko ng cheque I signed the check. Hindi ka nagsabi na pwede next? Oo. Hindi, ngayon na. Binigay ko na nung day na yon. Dahil sabi niya? 2 check, oo. Kasi nga kailangan na nga daw sa customs. Otherwise, made-delay. Ma'am, meron ba mga dokumento na pinakita sa'yo para at least kasunduan ba sa pagbabayad po ninyo? Promissory note lang yun. Ito bigay ko sa'yo. Yan. Pinirmahan ko na magbabayad sila ng 2.5. Ito, may mga computation pa. Inintindi mo pa ba itong mga computation? Hindi ko na tiningnan yan. Basta sabi lang nila, yan na mag-earn ko. Sabi ko, well, sige, okay. Pero hindi nag-sink in sa akin na ganyan kalaki. Kaya sabi ng sawa ko, hindi mo ba inisip yan? Hindi ko na nga naisip yun. Budol Alert! Ipanotaryo ang anumang dokumento na maaaring magamit sa legal na proseso. Halimbawa nito, ang promissory note na hawak ng nagrereklamong si Joyce. Nagsimula na ang mga twist and turns sa kwento. Dahil hindi na ibalik ni Aranton ang 2.5 milyong piso ni Joyce. Pati ang 37 billion pesos na kita, guni-guni lang pala. Ang sabi ng brother niya, dami daw naghahanap sa kapatid niya dahil marami daw niloko. So sabi ko, isa na ako doon. Sabi ko, pero... Galing sa kapatid niya mismo? Yes. Sino nga ba itong si Jose Aranton? Isa nga ba siyang doktor? Si Joyce na mismo ang bumida sa pag-iimbestiga. Ako po ay si Dr. Jose Odilon Aranton. Hindi naman siya mukhang manluloko kasi nga doctor siya, di ba? So, because I thought na honestly yung doctor talaga siya, nakatulad ko din, na nag-aral. Yun, lumabas na hindi naman pala totoo.
Nung nalaman mo na hindi totoo itong pagkakakilala sa'yo na siya ay doktor, anong tumakbo sa isipan niyo? Hindi, niloloko talaga ako. Di ba, manloloko. Sa back-to-back na budol experience, naniniwala raw si Joyce na tandem sina Aranton at Pablita sa panlalamang umano sa kanya. Nagpa-background check na ako sa Securities and Exchange Commission, yung company. It turned out, samantalang siya palang secretary dun sa, sa corporation. And therefore, kaya niya pinakilala sa akin para mangutang dahil baka kasama din siya dun sa pera na ngayon. Order kami ng mga machine na tinutulungan ko rin itong kumpanya to kasi kinuha din nila ako as a corporate secretary. Alam na raw ni Joyce na laos na ang style ni Aranton at Pablita. Kaya sa huling eksena, bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, kinumpronta na niya ang dalawa. Basta lagi lang sinasabi sa akin ni Pablita Go, si Baby Go, na magbabayad dyan. Siya na naman ang nagpapangako sa akin kay Aranton. Pero iba naman daw ang dialogue ni Aranton sa kanya. Nung sinisingil ko na nga siya, actually 600 lang naman ang nakuha ko dyan. Ang lahat ng perang yan napunta kay Pablita. Pinautang, parang ang nangyari, ginamit lang yata siya. Parang gano'n na para umutang sa akin. Ang dami-daming chances na binigay ko. Sobra na. Sabi ko, hindi na normal to. Talagang panduloko na to. Yung BP22 na tumalbog pa yung check, ibinayad niya dapat ng 5.6 million. Tumalbog. What she did to me, sinira niya yung buhay ko. Ang batas na sumasakop dyan ay yung Article 315, Paragraph 2 ng Revised Penal Code, estafa, maaaring umabot ng 12 years and 1 day up to 40 years in prison. Hindi umatras si Pablita Go sa pagmamarka sa kanyang isa-umano siyang mambubudol. Una niyang sinagot, totoo bang nagbenta siya ng peking gold bar at mga alahas? Hindi ko negosyo ang alahas. Nakikita niya, lahat ang suot ko, gusto niya. Lahat ang suot ko nasa kanya po. At hindi po niya binayaran kahit isang centavos. Meron po akong proof na kinukuha niya at ni-receive. Puro salita siya na peke. Bakit kinuha mo? Panay ka sabihing peke. Bakit hindi mo ibinabalik kung peke? Wala rin daw siyang binentang lupa sa Palawan. Wala siyang perang binayad ni isang sintimo para sa lupa. Mayroon ba siya? May kontrata ba kami? Walang init contract, ha? Labas din daw siya sa mga transaksyon ni Joyce kay Jose Aranton. Silang dalawa nag-uusap. Wala naman akong alam dun eh. Bakit? Tanga ba sila para ibigay sa akin yung pera na kapangalan sa kanila? Paninira lang daw ang motibo ni Joyce sa paglantad sa publiko. Siyempre, gumagawa siya ng paraan o anong gusto niya akong abalahin. Dahil gusto mo siyempre una, gusto magpasikat. Hindi naman sisikat. Ang akin lang, ikaklaro ko lang, na siya ay nagsisinungaling. Maghain kami ng demanda laban sa kanya. Hindi lang naman siya lang ang pwedeng magdemanda. May warrant of arrest o kautusan para ipaaresto si Jose Aranton dahil sa mga kasong kailangan niyang harapin. Ang sad to think na ang dami talagang malulokong tao sa mundo. Kaya I'm seeking help. Ngayon parang malukay kung nasan siya para at least hindi na madagdagan yung mga lulukuhin pa nila in the future. Sa korte na lang daw sasagutin ni Joyce ang mga birada ni Pablita laban sa kanya. Investment sa sagingan na uwi raw sa kangkungan? So in short, walang natira doon sa savings? Walang natira sa savings ko. Opo. Yung anak ko po ay actually siya po ay nag-ongoing ng therapy na isa po siyang ADHD. So yun din po ang isang rason ko na kaya nagtigay ako ng kay Chief Cook kasi para sa monthly sa namin. Susunod sa Budol Alert. Fairness, kuya, ha, sa kahit ang dami mong pinagdaanan, ngiti-ngiti ka pa rin, ano? Opo, Oo. Ganun talaga tayo. Kaya punong-puno tayong problema, kailangan pa rin harapin at nabitin na lang.
tutuusin, hindi pa nakaaahon si Kuya Alkid sa nalunod niyang pera sa investment scam. Pero heto siya, kahit lubog sa problema, idinaraan pa rin niya sa ngiti ang mga nangyari. Seaman si Kuya Alkid, 15 taon nang nasa barko ang kabuhayan niya. Sa tuwing sumasampa ng barko, pagkakataon yun na pinasasalamatan niya dahil alam niyang may maihahapag na pagkain sa kanilang mesa. Pero tulad ng maraming seaman, wala siyang ninais kundi huwag nang sumampa sa susunod na barko para mas matagal na makasama ang pamilya niya. Para makapagbayad ng mga utang, makapag-provide sa family kasi wala din naman ako ibang work po dito na magiging work dito sa atin sa Pilipinas. Naging maalon ang buhay ni Kuya Alkid nang makasama niya sa barko ang kapwa seaman at chief cook nilang si Reynante sa Laum. Kasama ng iba pang seaman, nahikayat siyang makinig sa isang investment offer kung saan pwede silang kumita sa matagumpay raw na banana export business ni Reynante. Meron siyang mga video, actually mga farm, sila po ay parang broker kasi. So, and then, siya yung kumukuha ng mga products sa Mindanao. Then siya po yung nagpapaship sa ibang bansa. May sinabi lang naman po siya sa amin na yung magiging return po ay 10%, then 5 months po renewable. Na-attract ka ba agad? Medyo hindi po. Ano yung particular na ikinadududa mo dun sa investment? Actually, kasi marami na ako naririnig ng mga investment scam noon pa sa atin dito sa Pilipinas. Ganito raw ibinenta ni Reynante ang ideya kung paano kumita ng easy money. Kapag nag-invest kayo ng pera sa banana export business, 10% ng binigay niyong puhunan ang magiging tubo o kitang maibubulsa ninyo kada buwan. May mga kasamahan daw siyang seaman na kumukubra naman daw ng ipinangakong perang yan. Kaya nagpaanod na rin si Kuya Alkid sa pagkakataong kumita ng extra. So, may mga sumubok na nauna, kumita, tapos yun yung naging yun yes, yung factor na hinihintay mo. Yes po. Nag-decide ako nung around December. Then nag-message ako sa kanya. ₱55,000 pesos ang naging unang investment ni Kuya Alkid kay Reynante. Naging smooth naman po yung first contract namin. Then, meron pa ang first in-apply ko po doon ay 55,000. Okay. So, meron akong 5 monthly. Then, nainganyo po ako. Nung after 5 months, nag-renew po ako sa kanya. Paano ba yung pagkakakilala mo rito kay Reynante? Actually, mabait naman siya nung unang pagsampa ko doon. Malinis magtrabaho. Then, friendly siya sa amin. So, mano din siya. Makwento talaga sa amin. Maboka siya. Gano'n. Kaya, kumbaga yung loob mo, parang matagal mo na siyang kakilala na friendly. Kaya, nung narinig ko sa kanya na nagpapa-invest siya, sabi ko, try ko nga. Kasi, sayang eh. Dahil mukhang wala namang masamang tinapay si Kuya Alkid kay Chief Cook Reynante, sumugal pa siya ng isang kontrata para mag-invest sa banana export business. Budol alert! Problematic itong kontratang pinirmahan ni Kuya Alkid. Para hindi mabudol, ipabasa at kumonsulta sa abogado para kilatisin ang lalagdaang kasunduan, lalo na kapag may mga salitang teknikal at mahirap intindihin. Nagdagdag ako ng 45 para maging 100. Yung 45 na yun din po yung savings ko para sa Amosup. Para siyang seafarers savings. So yun po yung naipon ko ng ilang taon. Kinuha ko po yun. Sa bagong kontrata ni Kuya Alkid, inaasahan niyang kikita siya ng 10,000 piso kada buwan. Ang 10,000 piso, 20% na ng sinasahod niya sa barko. Nakakuha po ako sa kanya ng first payout. Then yung succeed na the remaining na 4 months, wala na. Yun na po yung hindi na siya nag-reply sa amin, na nagkaroon daw siya ng problema sa shipment, pero hindi na siya nag-send ng proof na may nabulok na shipment.
Hindi na nakuha ni Kuya Alkid ang ipinangakong tubo ng investment niya mula July 2023. Bukod sa kanya, 6 na kasama pa nila sa barko ang hindi na rin daw nabayaran ni Reynante. Nasa humigit 700,000 pesos ang atraso niya sa kanilang lahat. Sumampa ang 1 buwan, hindi na raw nagparamdam si Chief Cook. Base sa mga investigation namin, lumalabas na itong mga biktima madali talagang naloloko ng mga scammers. Ano ba yung mga plano mo dapat? Kung magtutuloy-tuloy or anything, pambili ko sana pang unang-una, pang-invest sa mga gamit or anything na sa anak ko, pang medical niya. Kapatid ko nag-chemotherapy and monthly bills. And then yung anak ko po ay actually siya po ay nag-ongoing ng therapy na isa po siyang ADHD. So yun din po ang isang rason ko na kaya nagtigay ako ng kay Chief Cook. Kasi para sa monthly sa namin. Umaasa pa rin si Kuya Alkid na maibalik sa kanila ang puhunang ibinigay nila at huwag tangayin ang pinaghirapan nilang pera. Buti pa nga raw ang mga saging na ini-export kuno may puso. Isang araw, biglang lumitaw si Reynante at parang umahon para sagutin ang mga reklamo. Ganito sir, hindi ko naman sa tinakasan sir. Siyempre sir, mahihiya talaga ako sir. Susunod sa Budol Alert, maibalik pa kaya ang perang ininvest daw sa sagingan? Talagang wala talaga sir. Zero talaga. Wala na broke ako. Namuhunan si Kuya Alkid ng 100,000 piso sa banana export business na may pangakong kikita siya ng 10,000 pesos kada buwan. Pero pagkatapos daw ng payout na 1 buwan, wala na raw siyang nakubra. Pati puhunan, hindi na naibalik pa. Kaya pakiramdam nila na budol sila. Kasi ang sabi niya sa amin ay nabulok daw po ang shipment. Kaya ayun, yung ininvest namin po ay nalugi na kami. Na yung ininvest ko na sana parang para sa family ko na wala na rin po, na-lose. Ang kasamahang seaman na si Reynante Salaum ang nag-alok ng investment kay Kuya Alkid. Ang iniisip ng mga tao ay investor scam daw ang nangyari. Masakit sa akin sir na sabihin nila na gano'n. Totoo ba na tinakasan mo raw yung responsibilidad mo kina Kuya Kid? Sir, ganito sir, hindi ko naman sa tinakasan sir. Siyempre sir, mahihiya talaga ako sir. Talagang wala talaga sir. Zero talaga. Wala na broke ako. Willing naman ako magbayad. Ang ano lang, siyempre matatagalan yung pagbalik ng pera. Siguro mga maximum 3 years kung may babalik lahat, halos lahat sa kanila. Kung sasampahan nila ako ng kaso, nasa kanila na yun. Tatanggapin ko naman, hindi naman ako atataka sa responsibilidad na tinanggap ko galing sa kanila nung nag-umpisa pa kami. Ikaw, umaasa ka ba na mababalik yung pera mo? Actually, sa akin kasi kung wala na, hindi ko talaga matatanggap ko na lang na hindi ko na makukuha yung pera. Kaya kung hindi sasakay na lang ulit ako para yun yung maging reason na mabawi, makapundar ulit. Kapag may pagkakataong kumita ng extra, sunggaban nyo na. Basta siguraduhin nyong walang red flag ha. Baka sa halip na maging investment, ang habol lang pala sa inyo ay payment. Yan ang aking Budol Alert. Ako po si Brian Basa. Paulit-ulit na rin kami nagpapaalala na huwag kumuha ng batong ipupukpok sa ulo. Buksan ang mga mata at mag-isip-isip. Pansinin ang mga obvious na sign ng scam. Yan ang aking Budol Alert, Mon Guaves. Mga kapatid, mag-ingat sa mga ATM kawatan. Extra Budol Alert sa scam na ito. Kung may lumapit sa inyo para magpatulong na mag-withdraw ng pera sa ATM,
Huwag niyong hawakan ang ATM card na iaabot niya, ha? Ang style kasi ng sindikatong yan, milalapit at magpapanggap na matandang malabo ang mata at magpapatulong na mag-withdraw ng pera sa ATM. Ikaw naman na nagmamalasakit lang, tutulong at mag-withdraw ng pera para sa kanya. Ang kaso, walang lalabas na pera dahil wala naman talagang laman ang kanilang ATM. Pagbibintangan ka lang pagkatapos kumuha ng pera niya. Kapag nagdahilan ka naman, lalapitan ka ng iba niyang kasama para iharas ka na ibigay ang pera kuno ng matanda. Yung mga walang kamuang-muang na biktima, nagbibigay na lang ng pera para hindi na maiskandalo pa. Parang sila pa ang naging walking ATM ng mga mambubudol na ito. Tangay ang pera nyo. Kaya, huwag pansinin. Kung may security guard na malapit, sa kanya na lang kamo magpatulong. Kung hindi, dead mahina sila. Kung maaari, i-video ang mga pangyayari. Pero kung pasaway talaga at gustong manggulo, isumbong at isuplong sila para last na nila yan. Hindi masamang mamuhunan. Sabi nga nila, pera mo naman yan. Kung gusto mong palaguin, abay, go lang. Pero huwag mo na sabihing hindi ka na namin pinaalalahanan, ha? Maraming scammer din ang gustong angkinin ang pera mong yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.